lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it out with sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, now I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up with sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Manalangin po tayo sa presensya ng Diyos po. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Panginoon, sinasambakan namin, Panginoon, sa oras na ito, sa service na ito, Panginoon. Hiningi po namin ang inyong presensya, Panginoon. Hiningi po namin ang inyong kahalahatian, Panginoon. Sinasamba ka po namin. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa salang nagawa namin sa inyo. O kapwa, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan na ito ay maging malinis muli. Panginoon, pinapasalamatan rin po ulit namin ang araw na ito, Panginoon, panibagong araw na ito upang marinig ang inyong salita, Panginoon, upang maramdaman ang inyong presensya, Panginoon. Pinapasalamatan rin namin lahat ng pagpapala ibinibigay niyo sa amin araw-araw, Panginoon. Panginoon, sa oras po na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na lahat ng maririnig nilang salita tungkol sa inyo, Panginoon, ay maitanim sa kanilang puso at isipan. Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Patuloy po nating ibigay ang ating papurit pasasalamat sa ating Panginoon at madama ang kanyang presensya sa oras na ito. Ignore the distractions. It's only between you and God. You are welcome in this place. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
Yes, Heavenly Father, patuloy po namin sa iyo iniaalay lahat ng aming awitan, lahat ng aming pagsamba at pagpupuri ngayong umaga. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Patuloy, Lord Father God, na sa iyo po namin ibinibigay lahat ng glory, praises, honor, and adore, Lord Father God. Panginoon, salamat dahil patuloy mong dinadala sa iyong tahanan, Panginoong Diyos, ang bawat isa upang sama-samang makapagbigay ng papuri sa iyo, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, we continue to adore you, Jesus, Lord God, sa patuloy na kabutihan mo, Panginoong Diyos, sa patuloy na kaligtasan na pinaparanas po sa bawat isa. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Salamat sa katapatan. Salamat sa kabutihan. Salamat sa grasya. Salamat sa lahat ng pinaranas mo sa amin sa buong sanglinggo, Panginoon. Lord God, Heavenly Father, wala pong ibang karapat-dapat ng aming mga awit, ng aming pagsamba at pagpupuri, kundi ikaw lamang po, Banal na Espiritu. Inaanyayahan ka po namin na pumagitna sa amin pang gagawin. Cover this place with your Holy Spirit. Cover this place with your blood. Patuloy, Panginoong Diyos, na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga oras na to. Nawa, Panginoong Diyos, sa mga susunod pa po namin gagawin ay makapagbigay po kami ng papuri sa iyo. Ikaw po ang maitaas. Pangalan mo, Panginoong Hesus, ang makilala ng bawat isang narito. At wag mo pong hayaan, Panginoong Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay lalabas sa iglesyang ito, Panginoong Diyos, ang hindi ka nararanasan. Patuloy, Panginoong Diyos, na ipuin mo po ang puso ng bawat isa, ang aming isipan, at patuloy na maranasan namin ang dakilang pag-ibig mo na noon pa man ay pinaranas mo na po sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos. Minsan pa muli, Panginoong Diyos, iniaalay po namin ang lahat sa iyo, ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Colossians 1, verse 3-5. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Amen. Purihin po, Panginoon. Pastor, masyado naman akong kinakabahan. Ayan. Hindi po. Kaya po nasabi ni Pastor, ako po ay nagagalak bilang isang kabataan dati na makulit. Na sakit ng ulo ng Pastor, no? Totoo po yun. Kasama nila Padre Benjo at ibang mga kabataan, kami po talaga yung mga matitigas sa mga ulo. Kaya mag-iingat yung mga kabataan na matitigas ang ulo dyan. No, who knows, magpapastor din kayo, hindi po sa biyaya ng Panginoon. Sige po, salamat po sa napakagandang introduction ni Pastor Willie. Sa Diyos po ang papuri. Samahan niyo po ako makibukas sa ating mga Bible, sa Acts chapter 9. Yan. Dahil nga ang tema po natin ngayon ay Christ and His Church. Acts 9, actually verse 1 to 31 po ito, mahaba po. Pero ito lang po yung kinote ko sa verse 31. At sabi pong ganun sa verse 31, kung inyo na po nakita sa inyong mga Bible o sa inyong mga Bible apps, sa inyong mga cellphone, ganito po ang pagkakasabi. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay ng papuri sa iyong harapan. Nawa po ang aming mga munting awitin, ang aming mga munting palakpakan at sayawan, nakarating po ito sa iyo, Panginoon. Naluwalhati ka, Panginoon. Dalangin din po namin ang iyong pagsama sa amin, sa aming pagbubulay ng iyong banal na salita. Ikaw po magbigay sa amin ng kaalaman. Buksan mo po yung aming mga kaisipan. Buksan mo po yung aming mga pandinig, Panginoon.
at patuloy na may apply yung iyong salita, Panginoon. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen at amen. So, hindi na po ako magbibigay ng pagpapakilala. Na-introduce na po ni Pastor Willie. Opo, ako po ngayon ay tinawag ng ating Panginoon sa dagat-dagatan. Hindi po sa dagat-dagatan na po, layo na luwag doon. Diyan lang po sa Bandang Kamarin, Bandang po. So, kasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon dahil ngayon naman ang tema natin ay church, Christ and His church, kakamustahin ko na rin po kayo, Kumusta na po yung aming mga kapatid dito po sa Maligaya? Yan. Natutuwa po ako at nagagalak na marinig po sa inyo yun, Alam niyo po, kami sa dagat-dagatan, sa biyaya na po ng ating Panginoong Hesus, kahit na po napakahirap ng ating mga kalalagayan, ng ating mga kapatiran doon, ay tagpapatuloy po. Nakagaya nyo rin na sobrang namamahalan na sa presyo ng bigas. Meron nga kami isang kapatiran, nakaraan lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, yung dating 1 kilo na binibili kong bigas, ngayon hindi na po magkasya Baka meron kang kaunti. Siyempre, si Pastor, kahit paano meron naman, tatabi. Yung natatabi, naibigay na rin. Sobrang hirap ngayon ang buhay, di po ba? Pero, gano'n man, kahirap ang buhay, sana po, nai-enjoy pa rin natin yung kapayapaan na bigay ng ating Panginoon. Tama po? Sana po yun. Enjoy natin yun. Kagaya po ng binasa natin dito po sa Acts 31, yung church sa Judea, Galilea, na-enjoy nila yung kapayapaan. At hindi lang po yun, nawa po ay patuloy tayong lumalakas sa ating pananampalataya. Amen? Duman man tayo ng mga pagsubok, ano man yung daanan natin na bagyo, magpatuloy po tayo at patuloy na palakasin ang ating Panginoon. Hindi lang po yun, sabi pong ganun pa rito, tayo ay lumakad, sabi pong ganito, namuhay, living in the fear of the Lord. Na mamuhay, nawa tayo bilang isang iglesia, bilang isang church, kasi ang tunay na church talaga tayo naman po yun, Mamuhay tayo na merong takot sa ating Panginoon, Hindi lang po yun, siyempre, dahil kasama natin ang banal na Espiritu, magagawa po natin lahat yun, So, yun po, hindi ko na po papahabain masyado yung introduction, Ang ating pong, ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon o yung aking babahagi ay ito po. Encounter with Jesus, with Christ, will make you belong in church. Tama po? So, doon pa lang sa title, parang tapos na. Wala na, uwian na. Hindi po, So, alam na natin, ibig sabihin, pagka nabalikan natin, wala man tayo maalala sa mga sasabihin ko ngayon, itong title lang ang maalala nyo, maniniwala po ako na malaking impact po ito. Encounter with Christ will make you belong in the church. Ngayon tignan natin, paano ba ang isang taga-usig noong araw ay napabilang sa iglesia ng Diyos? Kung paanong yung dating anti-church, anti-Christ, possible na rin, anti-Christ o anti-church. Ngayon, ay napunta siya doon sa pro-church. Siguro naman, alam niyo na yung sinasabi ko. Dito sa Acts chapter 9, kung babasahin po natin yung context na ito, nilalaman po na ito, actually yung conversion ni Saul, yung pong conversion, kung paano na-convert si Saul, At dito po natin pagbubulay-bulayan, paano ang taga-usig ay tagapagtanggol na ngayon ng iglesia. Puntahan po natin, At ito po siya, Yan, overview. Number 1, so, tignan po natin, persecution, pag-uusig. Yan, sa Tagalog. Actually, sa chapter 8 pa lang po, kung mabasahin po natin, babalikan, mag-backread po tayo sa chapter 8. Talagang yung pag-uusig ni Saulo doon sa iglesia ay ganun-ganun na lamang.
At gusto ko pong basahin sa inyo para makita po natin sa unang talata po ng chapter 8 pa lang. Ganito sabing ganon. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Tama po noon. Nung patayin si Esteban, andun po si Saulo. At nakita niya yon, meron siyang presensya doon. Ano po. Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Sa verse 2, sa Stephen and Living. Sa verse 3 po, samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinaladkad at ibinilanggo, lalaki man, maging babae. Grabe po yung ginawa ni Saulo. Ano po? Kung titignan po natin siya, talagang pine-persecute niya yung iglesia that time. Pinupuntahan niya, bahay-bahay yan. Talagang hinahatak niya. Sabi nga rito, ano po? Sabi po ganun dito, ano po? Hinahatak, kinakaladkad niya, ibinibilanggo, maging babae man o lalaki. No? Grabe yun. Ngayon, hindi na po pwede yung ngayon eh. Yung haatake mo o gagawa mo ng iaharas mo yung babae, hindi na po pwede ngayon. Meron ka ng kaso ngayon na haharapin. Ano po? Meron na. Pero that time, talagang ganun po yung tinanas ng mga iglesia, ng mga sinaunang iglesia noong panahon po. No? Talaga pong grabe yung persecution. Mapalad po tayo ngayon dahil tayo po ngayon ay hindi na nakakaranas ng ganitong persecution. Tama po? Ang nararanasan na lang natin ngayong persecution malamang yung iba sa mga kabataan, malamang yung kanilang mga magulang na hindi pa nila nakakasama rito. Possible na nagiging dahilan yon. Baka sinasabi ng mga magulang nila, pupunta ka na naman dyan sa church. Hindi mo pa nagagawa yung hugasin mo rito. No? So sa mga kabataan naman, bago pumunta ng church, gawin muna yung part. Ano po? Maghugas muna ng plato. Ano po? So ano pa yung mga persecution na dinadanas natin ngayon? Baka yung iba, yung kapitbahay nila. No? Baka yung kapitbahay ninyo, ayan na yung mga buwang again. Tama ba? Sabing gano'n, no? Naranasan nyo ba yung gano'n? Ako nung naalala ko nung hindi pa ako mananampalataya, hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, hindi ko pa na-encounter si Jesus. Ang tawag ko sa mga yan, buwang again. Si Kuya Bob, tsaka si Tatay Imong, ano po, yan, sila yung mga unang nagbahagi ng salita ng Diyos sa amin. Si Tatay Imong, yung pong tatay po ni Ma'am Ruby, ano po. So, kinuha na po ni Lord. Sila po yung nagtyagaan, tawag ko na, dyan naman yung mga buwang again, walang ginawa, kundi mag-alive, no? Pero, sa pagpe-persecute ko rin, sa Panginoon, no? Sa iglesia, kala Kuya Bob, Tatay Imong, kasi hindi naman sila yung pine-persecute ko pala. Ang pine-persecute ko rin, na sinasabihan ko ng buwang-buwang, yung Panginoong Jesus pala, no? Kagaya ni Saul, no? Pine-persecute niya rin yung mga iglesia. Pero, hindi naman talaga yung mga tao yung pine-persecute niya. Yung iglesia, which is ang Panginoong Jesus yung kanyang pine-persecute. Ano po. So ganun po, yung dinanas ng mga sinaunang iglesia that time. Nakaranas po sila ng pag-uusig ni Saul, ni Saulo. Ano po. Si Pablo, hindi pa po Pablo. Later on na lang tinawag ng Pablo yung pangalan niya. Ano po. Saul pa po yung pangalan niya that time. Ano po. At hindi lang po yun, ano po, anong nangyari? Na yung taga-usig ng iglesia, naging tagapagtanggol na, ano po, yung po yung dinanas. Persecution. Pangalawa, nagkaroon po ng encounter. Ito na. 3 puntos lang po ito, mabilis lang po ito. Nagkaroon ng encounter. Meron po akong bayaw na sundalo. Pagka sinabing encounter, labanan yun. Labanan yun. At kung nagkikwento dati yung bayaw kong sundalo, sabi, grabe yung encounter namin sa bandang Mindanao. Halos mamatay na ako noon, sabi niya. Hindi nga ako makapagpaputok ng bala dahil nakatago ako sa isang maliit na bato. Ang ginagawa ko, yung baril ko, tinataas ko lang, yun lang baril lang ng baril, sabi ganun. So, ganun yung pagkaka-perceive, ganun yung pagkakaunawa ng marami. O kung titignan natin sa kasundaluhan. Ano po. Pero dito po,
hindi naman dito yung nangyari. Hindi naman yung physical na encounter na nangyari dito. Ano po? Kundi nagkaroon ng spiritual na encounter. Ano po? At dahil dito, ano po, sa encounter, ano po, tinawag siya ni Jesus eh. Paano nyo ba na-encounter si Jesus? Ano po? Dito po sa verse 4, sabi po ganon, Jesus called him. Basahin ko po sa inyo yung verse 4, ano po? Sabi po ganon sa verse 4 ng 9. Ayan, ito po. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kung gano'n, no? Tinawag yung pangalan niya eh, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig, no? Sa ngayon po, sa panahon natin ngayon, kung ina-expect natin na may encounter natin si Jesus, tapos hinihintay natin na tawagin tayo o makakarinig tayo ng salita, ng tinig, wala na pong mangyayaring gano'n, ano po. Noong unang panahon, nung panahon na lang po nila yon, nangusap ang Panginoon Yesus kay Saulo sa pamamagitan ng tinig, no? So, tinawag siya, no, ng Panginoon. So, ngayon, sa atin, ano po, maraming mga tinatawag ng Panginoon, no? Marami. Sa katunayan, doon sa amin sa dagat-dagatan, ano po, squatter area kasi ron, yung mga kapitbahay namin. Patuloy namin silang inaabot, no? At ipinapakilala namin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatawag na yung pangalan nila eh. No? Hindi man sila nakakarinig ng tinig na, pero maraming ginagamit ang Panginoon para tawagin sila. No? Walang pinagkaiba nung tawagin kami, tawagin kayo ng Panginoon. Di po ba? Naniniwala ako sa sarili ninyo, tinawag din kayo ng Diyos. No? Benjo, bakit mo ako pinag-uusig? Iba ka sabihin ng iba, Pastor, dati po yon, ngayon hindi, tagasunod din ng Panginoon yan. Ayan. Ngayon po, baka sabihin ng iba, hindi ko naman inuusig si Lord eh. Hindi naman namin inuusig si Lord. Hindi lang namin siya talaga kilala. Hindi lang talaga namin siya, ayaw lang talaga namin siya tanggapin. Sa Bible po, dalawa lang naman yon. Pagka hindi ka tagasunod ni Kristo, hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, dito ka sa kalaban ni Kristo. Ano po? Dalawa lang yon. Tagasunod ka ni Kristo o hindi ka tagasunod ni Kristo. Wala po sa gitna. Walang ganon. Walang neutral. Wala pong ganon. Hindi kagaya ng sasakyan, mayroong neutral po yan. Pero sa Kristiyano po, pagka hindi ka tagasunod ng Panginoon, ikaw ay taga-usig na. Ikaw ay pwede ka nang tawagin na anti-church o anti-Christ. Ang pangit pakinggan, no? Anti-Christ. Pero yung pong katotohanan, ayaw kasi nila tanggapin ng Panginoon. No? Tinatawag na sila ng Panginoon, kagaya ni Saulo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Encounter niya ang Panginoon eh, no? Marami po mga kabataan sa atin dito, naniniwala ako, ay nakaatid na po na encounter. Tama po. Yung pong mga, nung araw, tawagin natin si DC, ngayon po hindi na po eh, no? Sila po ay talagang pinapa-attend ng encounter. Si Wendy, yung anak ko andyan eh. Sportive yan. Ilang beses yata umatid ng encounter yan. Ano po. So, alam naman natin kapag na-encounter natin si Jesus Christ, ano po, meron talaga at meron talagang mangyayari. Tama po? Meron talagang mangyayari. Kaya ngayon ang question, bakit yung mga naka-encounter, umatid ng encounter noon, bakit nawala sila sa church? No? Bakit ngayon? Di ba marami po yung mga kabataan dito? At ngayon, nakagraduate na nga yung iba, hindi naman natin sila hinusgahan, pero ayaw na nila magpatuloy. Naka-encounter ba talaga nila ang Panginoong Hesus o umatid lang sila dahil kailangan? Ano po? At naniniwala po ako, ano po, yung bawat isa, kaya nandito kayo ngayon, ang Panginoong Hesus ay na-encounter mo. Ano po? Meron talagang mangyayari kapag na-encounter mo si Jesus. Ano po? Remember, sa Bible po, maraming mga naka-encounter sa Panginoon. Ano po? Nung dito, si Saul, na-encounter niya si Jesus, tinawag siya. Jesus called him. At hindi lang po yun, sabi pong ganon,
Pinakilala ng Panginoong Yesus yung kanyang pangalan. Sabi nga sa verse 5, nagpakilala siya. Jesus introduced himself. Ano po, sabi po ganun sa verse 5. Yan. Sino kayo, Panginoon? Tanong ni Saul. Ano po, Saulo. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Ano po? Remember, inusig ba ni Saul ang Panginoong Yesus, literal? Hindi. Kasi that time, ang Panginoong Yesus umakyat na sa langit, di ba? Pero ang inuusig ni Saul, yung church. Dahil ang church, si Jesus nga ang ulo, ibig sabihin, kapag ka pinersecute mo ang church, pagka inusig mo ang church, hindi ang church talaga ang inuusig mo. Ang inuusig mo si Jesus. Tama po? Kaya ang sabi rito ni Jesus bakit mo ako pinag-uusig? Di ba? Grabe yun. Grabe yung encounter niya. Yung inuusig niyang church, hindi alam ni Saul, ang inuusig niya pala ang Panginoong Yesus. Ako ito, nagpakilala ang Panginoong Yesus. Ako ito. Si Jesus na yung inuusig. Sino ba si Jesus? Siya lang naman, yung Diyos na nasa langit, iniwanan niya yung kanyang trono ron, nagpakumbaba, pinako doon sa krus, namatay para sa kasalanan ko, para sa kasalanan mo. Ako lang naman yun. Kung makakadagdag pa ng salita ng Panginoon, malamang possible, sinabi niya yun. Ako lang naman, yung kasama ng mga apostol, nagpakita ng maraming himala, nagpalayas ng mga demonyo, nagpatigil ng bagyo at ulan. Ako lang naman yung pinag-uusig mo. Sabi nga ng Panginoon. Di ba? Grabe. Hindi ang church mismo ang inusig ni Pablo. Hindi. Ni Saul pala, sorry po. Ang inusig niya, ang Panginoong Yesus, kaya nagpakilala siya. Ano po? Kaya nga sa atin, di ba? Pansinin mo natin. Ang Panginoong Yesus, hindi man literal na nagpakilala sa atin. Merong ginamit ang Panginoon, no? Para tayo ay makakilala. Amen? Amen. Kagaya nga po na sabi ko kanina, ano po, sa amin, dun sa dagat-dagatan dati, ang nag-church plan puro ng mga nanguna, si Brother Bob at si Tatay Imong. Sila po yung ginamit ng Panginoon, ano po, para makilala ko, para ipakilala mismo ng Panginoon Yesus yung kanyang sarili. Ano po. So, ganun po yung nangyayari. Ganun po yung nangyayari kay Saul. Ano po, nagkaroon ng encounter. Ano po. At hindi lang po yun, at dahil nagkaroon na ng encounter, dito na ngayon, na yung isang dating taga-usig, ngayon ay isa ng tagapagtanggol ng iglesia. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Saulo. Tama po? Nagkaroon po ng pagbabago yun. Ano po? At dito po, yung pangatlong puntos ko, ano po? Yung po yung life transformation. Sa verse 8, tingnan po natin ang sabi sa verse 8. Tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya siya inakay ng mga kasama niyang taga Damasco. Ay, ito po sa verse 9. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain at uminom. Ano po? Nung time na si Saulo ay hindi na makakita, syempre kailangan may tag-akay, inakay siya. Pwede naman niyang piliin na siya ay kumain, no? Pero hindi. Si Saulo, nung time na na-encounter niya ang Jesus, on the spot, ilang araw lang binilang, nagkaroon ng transformation yung kanyang buhay. Life transformation. From church persecutor, ngayon, isa na siyang tagapagtanggol ng iglesia. Nagkaroon po ng pagbabago. Anong nangyari sa buhay ni Paul? Ano yung mga naranasan? Ano ba yung mga ginawa na Paul nang siya ay na-encounter? Ano ba yung pagbabago sa kanyang buhay? Ano po? Ayan. Yung nga po, nagkaroon ng humbleness. Yung hindi siya nakakain ng 3 araw, hindi siya kumain ng 3 araw, tsaka hindi siya uminom, ano po,
Pagpapasting yun eh. Nagpasting siya. Ano po. At yung pagpapasting, ano po, pagpapahayag yun na yung sarili mo. Sa Bible, ganun eh. Kapag ka nagpasting, ano po, talagang dumudulog ka sa Diyos, ipinapahayag mo, talagang ginugutom mo yung sarili mo para talagang maabot mo yung presensya ng Panginoon. Yung panalangin mo, kumbaga gusto mong iparating sa Kanya. Ganyan nangyari kay Saulo. Ano po? 3 araw hindi siya kumain. No? Nabago bigla yung buhay niya. Ano po? Nabago. Hindi lang po yon. Sa verse 11, si Paul, ano po, nanalangin. Hindi lang siya nag-fasting, ano po, nanalangin siya. Prayed. Ano po. Basahin ko po sa inyo verse 11. Ano po. Ayan. Sorry po, wala po dyan. Ano po. Inutusan siya ng Panginoon. Ito na po si Ananias. Ano po. Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso ng pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Tignan niyo po. Yung naranasan ni Saulo sa kanyang buhay, na encounter niya ang Panginoong Hesus, nagkaroon agad ng pagbabago sa kanyang buhay. Ano po? Life transform. Hindi lang siya nag-fasting, ano po? Nanalangin siya. Hindi lang siya nagpakumbaba sa Panginoon, nag-pray siya. Ano po? At hindi lang po yun, ano pa po, hindi lang siya nag-pray, ano po, siya ay napuno ng banal na espiritu. Ano po? Grabe yun. At yun po talaga ang pinaka-importante sa mga nakaka-encounter kay Jesus. Yung banal na espiritu ay sa atin. Mapupuno tayo ng banal na espiritu. Mapupuno. No? So, isang blessing yun. Kaya nga tignan mo ngayon yung sarili mo. No? Dahil ikaw ay isa ng Kristiyano, na-encounter mo ang Panginoong Hesus, may pagbabago sa buhay mo. Tama po? Amen. Bakit? Ikaw man, nasa iyo na ang banal na espiritu. Puspos ng banal na espiritu. Ano po? Marami po sa atin dito ang talagang magaganda ang patotoo kapag tinanong natin, paano mo ba na-encounter ang Panginoong Hesus? Naalala ko minsan yung patotoo ni Kuya Ray, ano po? Talagang sanggano, no? May hawak na baril yan. Ano po? Pero ngayon, binago ng Panginoon, magmula na na-encounter niya ang Panginoong Hesus. Ano po? Binago siya ng Panginoon. Po. Hindi lang po yun. Ano po? Ang nangyari kay Saul. Ano po? Hindi lang napuno ng banal na espiritu. Ano po? Nagpabautismo pa siya. Ano po? Sa verse 18 at sa verse 20, ipinangaral niya yung mabuting balita. He preached the gospel. Ano po? Grabe, no? Kaya nga nung time na ipinangaral niya yung salita ng Diyos, ano po, yung mga kapatid sa Jerusalem, hindi makapaniwala sa kanya. Kahit na nga si Ananias, hindi makapaniwala, di ba? Nung tawagin ng Panginoon si Ananias, nakita ka ni Saul sa kanya pangitain, pumunta ka ron para ipanalangin siya. Sabi nga ni Ananias, Lord, dating ano yan eh. Di ba yan yung taga-usig ng iglesia? Hindi. Tinawag ko siya, sabi ganon, para ipangaral yung salita. Yung aking salita na po. Grabe yung life transformation na nangyari kay Saul. Ano po? Ipinangaral niya yung salita ng Panginoon. At sa verse 22, ano po, nagkaroon siya ng paglago, spiritual growth. Ano po? Growth spiritually, ano po? Ngayon po, titignan natin, ano po, kapag nai-encounter talaga natin si Jesus, ano po, meron talagang mga mangyayari sa buhay natin. Kinakailangan po sa atin po mismo ay merong mangyari. Kasi, ano po, sa verse 15, ano po, sahin po natin sa verse 15, merong yung mga naka-encounter sa Panginoon, ano po, gagamitin talaga ng Diyos
no, bilang instrumento. Ano po? Those who encounter God become an instrument of God. Ganyan nangyari kay Saul. Ano po? Nung na-enkwentro niya ang Panginoong Hesus, ginamit siya ng Diyos. Yung kanyang buhay, ano po, nagkaroon ng pagbabago. Ginamit siya ng Diyos. Kaya kapatid, maniwala ka, sa ayaw mo man sa hindi, ako ayaw ko rin sana eh. Ayaw ko rin tumayo dito. Ayaw ko magpastor. Mahirap kaya magpastor. Alam niyo po, napakahirap. Sabi ko nung kay Pastor Nani, nung time na nagpapaalam sa akin, Brad, ikaw i-recommend ko na papalit muna sa akin. Sabi nga, Pastor, ayaw ko eh. Sabi ko, mahirap po yung gawain ng isang pastor. Sabi ko, pwede ba si Brother Ben na lang o si Brother Elmer na lang? Mas deserving nila yon, mas qualified sila. Ako, Pastor, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tsaka, basta Pastor, ayaw ko, mahirap po ang trabaho ng pastor. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa kakahindi ko, ito na ngayon. Ano po? Kaya huwag kayong ihindi pag kayo tinawag ng Panginoon. Maniwala kayo, huwag kayong ihindi pag kayo tinawag ng Diyos. Makikita nila yung sarili nyo, ano po, magbabahagi rin kayo ng salita ng Panginoon. Si Saul, ayaw naman niya talaga eh. Ayaw niya magbahagi rin. Actually, pinapersecute niya nga ang church eh. Ayaw niya magbahagi, no? Pero nung tawagin siya ng Panginoon, na-encounter niya si Jesus, nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. Ano po? Nabago yun. Ano po? Sa verse 15 po at verse 16, maganda po may po basahin natin. Verse 15 at verse 16. Ito po yung mga kaganapan. Ano po? Yung mga mangyayari pagka na-encounter mo o na-encounter ni Saul si Jesus. Ano po? Sa verse 15, sabing ganon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Verse 16. Ipapauna ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So ganun talaga. Ano po? Kapag tinawag tayo ng Panginoon, sabihin, gagamitin tayo ng Panginoong Hesus. Maniwala po kayo. Kaya nga si Saul, ano po, dating tagapag-usig ng Panginoon, nung tinawag siya ng Diyos, ilang araw lang. Ano po, tinawag siya ng Diyos, ngayon, ginamit siya ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos para ipalaganap yung kanyang mabuting balita. At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, gayon din po yung layunin sa atin ng Diyos. Alam niyo po, hindi naman talaga sinasadya, kumbaga, dahil nandiyan ka lang para umupo. Meron pong iisang layunin ang Diyos na dapat nating gawin. Ano po? Yun po yung patuloy na ipahayag yung mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Para marami pang mga Saulo, para marami pang mga taga-usig ng church ang lumapit sa Panginoon at matransform yung kanilang buhay para sila man ay gamitin ng ating Diyos. Amen? Amen. Ngayon ang tanong, kapatid, ilang taong ka na nakakilala sa Panginoon? Tagal na, bago pa lang, 3 years. Ako, inabot ng bago talagang isinuko yung buhay sa Panginoon, matagal din. By process kasi yung pagbabago na sa atin ng ating Diyos. Ano po? Pero si Saulo, hindi siya dalawang isip nung tawagin siya ng Panginoong Hesus. Talagang nagkaroon ng transformation yung kanyang buhay. And then, sumunod siya sa Panginoon. Ipinangaral yung kanyang salita. Hindi lang yan, those who encounter God become a powerful witness of Jesus. Kaya nga, tayo mga tinawag ng Diyos na encounter natin ng Panginoong Hesus, maging powerful, yung pag-witness natin. Makikita nila yung talagang buhay na binago ng Panginoong Hesus. Amen? Nakakalungkot dahil baka yung iba sa atin, imbis na maging
buhay na patotoo tayo sa ating mga kapitbahay, baka hindi. Ano po. Pero in-encourage po ang bawat isa. Ano po. Dapat maging powerful tayong witness ng Panginoon. Bakit? Binago niya kasi yung buhay mo eh. Binago niya yung buhay ko. Ano po. At hindi ko na po ipapatotoo kung paano ko talagang binago ng Panginoon. Kukulangin po tayo sa oras. Limited lang po ito. Alam po nila, yan, ng mga yung mga elders natin dito, alam po nila kung gaano kami kakukulit ng mga araw. Alam po nila kung gaano katitigas yung mga ulo namin nila, Brother Benjo. Pero nang baguhin yung buhay namin, ano po, talagang binago ng Panginoon. Ano po. So ganun po, ano po, yung mga nakaka-encounter kay Jesus, ano po, hindi lang po yun, meron pong paalala, ano po, sa verse 16. Ano po yun? Become willing to suffer. Ano po? Sabing ganon. Sa verse 16, ipapaunawa ko sa Kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So wag po kayo magtataka, ano po, nakakala nyo, nasa church na kayo, wala nang mararanasan kayo na pag-uusig o suffering o paghihirap. Hindi totoo yun. Ano po? Wala pong ganon. Dahil, nandito pa po tayo sa lupa. Darating yung araw na mawawala lahat ng yan. Kapag yung church, ikaw, tayo, isang church, ano po, ay ikinasal na sa Panginoong Hesus. Totoo po yun. Yun po talaga yung mangyayari sa church, ano po. Na tayo, haharap tayo sa Panginoon, parang isang babae at lalaki na ikakasal. Ganun po yung mangyayari sa church. Ano po. So, ngayon, kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, no, dito sa church para hindi dumanas ng pagsubok. Ano po. Kaya wag po kayo magtataka, normal po yan. Ano po. Blessing nga lang dahil pag tayo ay nahaharap sa pagsubok, meron tayong matatakbuhan. Ating Diyos. Amen? Hindi kagaya ng iba, hindi kagaya ng walang pagkakilala sa Panginoon. Ano po? Kaya nga, in-encourage din natin ang bawat isa. Ipakilala natin ang Panginoong Hesus sa kanila. Kagaya ng ginawa ni Saul. Ano po? Nag-preach siya doon sa Jerusalem, doon sa Damascus. Ano po? Mula nang na-encounter niya ang Panginoong Hesus. Ano po? So, magkakaroon talaga ng transformation, ano po, kapag na-encounter natin si Jesus, ano po, magkakaroon ng life transformation, ano po. Kaya nga, yung dating taga-usig ng iglesia, ngayon, tagapagtanggol na ngayon ng iglesia, ano po. Amen? At nawa, ano po, sa atin ganun din, ano po, na dati tayong mga taga-usig ng Panginoong Hesus, ngayon ay binago na yung buhay natin at nakasama na tayo sa kanyang iglesia. Amen? Sabi pong ganoon sa John 1:12, ano po, yung nakapag-isa sa Panginoon ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos. Kabilang na tayo sa kapamilya ng Diyos. Kabilang na tayo sa iglesia ng Diyos. Ano po? Yun yung tunay na iglesia. Hindi yung may tatak na iglesia ni ano. Ano po yun? Ano po? So ngayon, ano po? Meron pong life transformation. Sabi po nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. He is creation. Bago ka na. No? Ngayon kapatid, na-experience mo ba yung pagbabago? Na-encounter mo ba? Na-encounter mo na ba si Jesus? Ngayon, kung na-encounter mo na si Jesus, dapat yung buhay natin meron ng pagbabago. Ano po? At eto na po. At dako na po tayo sa conclusion at challenge. Ano po? Sabi po ganun dito, with Nicole Acts 9:31, the church enjoyed a time of peace, was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Ano po? Ngayon kapatid, dahil ikaw ay kabilang na
sa iglesia ng Diyos. Kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ano po? Nawa ay patuloy nating may enjoy yung kapayapaan na dulot ng Panginoon. Ano po? At hindi lang po yun, patuloy tayong tumatatag na strengthenin tayo. No? Patuloy tayong tumatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at tayo ay mamuhay ng merong pagkatakot sa ating Diyos. Dahil tayo ay kinokomport ng banal na Espiritu. At nawa, loobin nawa ng Diyos, ano po, na ang iglesyang ito, hindi lang tayo. Darating yung araw, second service kayo dito, loobin nawa ng Diyos dahil sa madami na tayo, lumago na, dahil magpapagamit ka sa Panginoon, ipapahayag mo yung mabuting balita ng ating Panginoong Hesus, dadami pa, hindi lang dalawang service dito, magkakaroon pa ng pangatlong service, pang-apat na service sa hapon. Amen. Yun po yung challenge sa bawat isa. Ano po. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa bawat isa na tinawag mo. Kagaya po ng pagkatawag mo kay Saul, Panginoon. Dating taga-usig ng iglesia, ngayon po ay tagapagtanggol na, tagapagpahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Hayaan mo po ng bawat isa sa amin, dahil kami mga tinawag mo at kami ay nakaranas na ng encounter sa iyo, Panginoon, gamitin mo rin po yung buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang patuloy na lumaganap ang iyong iglesia, patuloy pang lumago, maranasan ang iyong kapayapaan, mamuhay ng pagkatakot sa tulong ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless po sa ating lahat. Kolosas 1:9-13. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Tayo po tayong lahat at tayo'y manalangin. Ano po? Pasalamat natin sa ating Diyos, yung katagumpayan ng gawain ito. Dulog natin sa Kanya na siya ay naitanghal. Ano po? Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming amang Diyos na dakila po sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa umagang ito, O Diyos, dahil kami po ay nakapag-alay ng aming mga awitin, aming mga palakpakan, aming mga sayawan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ito po ay nakarating sa iyong harapan, Panginoon. Salamat din po sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Nawa po ay patuloy po namin itong may sa buhay, may apply, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay po. Habang kami ay lumalakad bilang iyong iglesia at bilang, Panginoon, tagasunod mo, Panginoon. Salamat po at sa atin na narito lahat, sa Kanya na makapagbibigay sa atin ng kagalakan, ng pag-ibig, kapayapaan. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa anak, sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything.
name. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it out with sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, now I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up with sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it out with sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Let's lift the Lord high. Our praise goes up. Your rain comes down. 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 Oh, we shout of praise, we celebrate, King of glory.